Tikasan siya niya. Giday pa niya. Adunay hinungdan. Si Jesus mogamit siya mga sambingay nga murag makapakurat nato. Pero actually adunay maslaw nga meaning. Matod sa mga Bible scholar kani adto ang mga manager sa account o kanang mga piniyalan, wala sila'y sweldo. Asa lang nakuha lang sweldo? Dito sa komisyon. Sa komisyon sila bubawi. Wala sa sweldo. So, sa ato pa kung adunay utang ang agalon, dito sila makuha sa komisyon sa utang. Ang gihimo sa piniyalan, gikuha na niya ang iyang komisyon dito sa utang. Wala na sa komisyon, so bawasan ang utang. Nga naman, gusto siya makakuha og pabor sa katong giutangan. Kaya doon naman siya plano. Kung mawadaan siya trabaho, ay ang atuon to, nakakuambiya ka, nakaminus ka sa utang. Amot kung kuhaon niya itong commission or ngayon siya pabor. So, bright ang gihimo sa kanulo, wala na siya commission. Pero nangandam siya sa yung umaabot nga maabot nga panahon mo kung wala na siya trabaho. So, actually, wala siya manikas, gikuhaan na niya og komisyon. Gikuha niya ang komisyon dito sa utang. Matod sa mga Bible scholar. Di ta sigurado. Pero, sa gingon sa Ebanghelyo, gidahig siya. Ay kung ikaw ang agalon, gitikasan na ka, dahigon mo pa. So, ko nga, maantigo siya, bright siya. Siguro, wala man matikasi ang agalon kay magyapot ang iyang share sa utang. Nawala lang ang komisyon sa katong piniyalan. O sa man ang lawom nga leksyon nga itong makuhaan nining Ebanghelyo ni Jesus. Umaabot na ta, anaan na ta sa katapusan sa atong liturgical year. Sa katapusan sa Nobyembre, matapos na ang atong liturgical year C. So, bago na sa liturgical A, kay 3 cycles man ang atong liturgical year. So, sa di pagpangandam sa maabot nga katapusan sa atong tuig. Ingon sa akong, na ganay mga year-end, natin mga pangandam nga hiba. Katapusan sa kalibutan, mangandam naman ta. So, gi-prepare na nga itong kagulingon nga, we have to prepare for our future. Kinanglata makabaton og foresight kung sa may tabo. Iandam na nato nga atong umaabot. Sama nining piniyalan, wala na ko trabaho sa man. Di kung siya pwedeng mahimong liburer, magkalot og kanal, or magpalimos. So, iyan, nagyan may kaugalingon nga kung wala na siya trabaho, ano na siya dangpan nga mga tao nga iyang katagaan o pabor itong mga utangan sa iyang agalon. Preparing for the future. Kitaon sa mga itong himuon. Kaya ningon ang Ginoo, mas maantigo pa kuno ang mga tao nining kalibutan kaysa mga tao nga anak sa Dios. Ang anak ni ang mga tao nining kalibutan mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Sumaybot mo sabot. Kana mga tao nga antigo silang magdumala silang mga butang din sa kalibutan. Kita nga mga anak sa kayag, mantigo ba sa manganap sa atong kinabuhi sa umaabot sa laing kalibutan. Although kinahanglan ta mangandam sa panghitabo dat sama sa karon, doon ay umaabot nga bagyo. Andamon na nato ang risk reduction management. Naanatanan kay kung umaabot na andam na ta. The same, we prepare for our future here. So, muna nga kinanglantag, wala natin insurance, so health insurance, kung masakit ka, na kayo magamit para sa imong medical expenses.
In the same way, we should also be preparing for our future in heaven. Kung sa agyusan nato pagpangandam, nangandam na ba mo? Bago lang nato sa ulog ang adlaw sa mga patay. Sooner or later, kita mo ato na sa tasumay-humay o dito sa MIMG. Ha? Ang ato bang humay-humay, kaya wala na ikalubngan dito. Mo na si Padre Binido, plano na magbabuot og additional nga mga pansyon o mga bone chamber. Iayos na dito. So, kamo, o kita, ako, andam-andam naman siya ko. Kung maabot ang panahon, pagdating ng panahon, masaman, andam na bagyuta. Masaman nga itong gihimo nga pagpangandam, are we prepared? Do we have the foresight or the prudence of this steward to prepare for his future? Mamugin na ang pan. Because wata kahibaloon sa may tabo. Katubang na biktima dito sa flash flood. Kahibulbas lang nga anang takna ama, mamatay sila, maanod sila. Kadaghanan wala ka anam, kaya ang ilang yaanda, mga itong storm surge, ng hangin, unya, o sa kibulo, ang tubig na gikan sa bukid. Kita, are we prepared? Aduna rabay gingong, adunay mga maabot nga big one. What if that big one will strike our city? Nobody knows. So we have to be prepared for the future, especially for our life in the afterlife. Andam ta uuma panalitan. Tawgon na ta sa Ginoo. Andam na ta atubang sa Ginoo sa iya paghukom kanato. What kind of preparation are we doing? First thing is, tanaw na ito itong kinabuhi. This amanta nasayop. Kitang tanan, nasayop magyod. Kitang tanan, makasasala. Ato bang giangkon nga itong sala? Naghinulsul ba ta? Ano na ba tayo plano sa pagbago sa atong kinabuhi? Kay kundili, pinakadakong disgrasya. Pinakong disgrasya kung pag-abot ang panahon, dilit andam. It's a reality that we have to face. Kita, mga matay mang yuta, what if maabot ang panahon? Are we ready? Kay sus, forever na baya na. Forever na. Hindi medyo ayahay nga itong kinabuhi. Pila na katuig ta 60 years, 70 years. Dito is forever. If you suffer the pains of hell, that would be forever. Bisan ko din haruhay imong kinabuhi. Wala yan na. Compare dito. Unsa man ang 70, 60, 80 years dito sa kinabuhi nga dayon. Kana kon tuutag adunay kinabuhing dayon. Kuna dako kayong disgrasya. Unsa man ang atong gihimo nga preparation, investment. Sa kadakong pangutana na nga ngayon atong tubadong individually we have to answer that question. Not tomorrow, not later on, but today, kung analitan, tawgon ako sa Ginoo, kay dakong possibility da. Wata kay balo sa atong kinabuhi. What if tomorrow or this evening, kalit lang tang ma-stroke or mabut ang bagyo, mubalhin. Sus. So, angay ginato ng pangandama na, it's not too late. It's not too late. It's never too late. There's always time to reflect, to prepare ourselves. Ang Ginoo na, andam lang yun siya. Tingin siya nga, I do not take pleasure in the blood of a sinner. Wala siya malipay sa silot sa mga tao nga badlungon, mga dautan. Wadi.
Wa sa malipay. Ang iyang ikalipay kung adunay usa ka tawo lamang nga magbag-o mo balik kaniya. Maglipay ang mga anghel sa kalangitan. Mao gyud na. He does not take pleasure in the punishment on a damnation of evil people. Alang kaniya walay tao nga evil gyud kay kitang tanan mga anak sa Dios. Kung kitang tanan mahilangit. Ingon siya, sa balay sa akong aman, adunay daghang mga lawak. Nga naman, gusto niya, kitang tanang iyang mga anak mahilangit. So, gitagaan niya kay gayunan sa pagbalik kaniya. Unsa man kadako sa atong sala, there's always redemption for all of us because God is merciful. O bitaw na nga, iyang sakripisyo ang anak. Alang ka nato. So there, di taangay nga mabalaka unsa kadako sa atong sala kay ang Ginoo andam gyud nga mudawat ka nato. Hinamdum mo tong prodigal son. So while there is time, andam na nato tong kagaling. There is always plenty of time before it's too late. Karon na, now na matupan nila. Now is the time to repent, to change our life, to return to the Lord. Whatever sins we have committed, it's never unforgivable. Walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo. Ang iyang kaluoy, His mercy surpasses all the sins of the world. Tigumo na itong auto ng sala sa kalibutan, dili na makatumba sa iyang dakong kaluoy gugma lang kanang tanan. Mo na nga itong paglaom. That is the good news. God is merciful. Alang kaniya, walay taong dautan. Kay kita tanan mga anak sa Dios. Iyang mga anak, di siya gusto nga, bisag usa ka nato ang mahimulag kaniya.